Ito ang ITEL RS4, ang pinakabago at kauna-unahang budget gaming smartphone na inrelease ni ITEL sa taong 2024. At nabili lang natin ito sa murang halaga na 4,999 pesos. Ngayon sa video ito ay ating tatalakayin at pag-uusapan kung ano kaya ang meron dito sa kanyang design, specification, and features. At malalaman natin kung sulit at tunay nga ba na pang gaming ang phone na to after this quick intro. Okay, ito yung box ng ITEL RS4 at makikita natin dito sa label ng box pa lamang na collaboration ito ng Free Fire. Now, sa pagbukas natin dito sa box, ang unang makikita kaagad natin dito ay itong smartphone. Kasunod naman ito ay ang kanyang free jelly case, SIM ejector pin, Type-C cable and 45 watts charging brick. At sinubukan nga natin itong i-charge from 10% to 100%. And legit talaga dahil kayang mapuno ng phone na to sa loob ng 1 oras lamang at hindi na natin kailangan pa maghintay ng ilang oras para mapuno ang phone na to. Kaya naman napakalaking upgrade pagdating sa charging speed nito. Siya nga pala may tatlong pagpipilian tayo dito kung paano natin ito i-charge. Meron ditong low temp charge, smart charge at itong gamit natin ngayon ay ang hyper charge. Okay, sunod naman natin pag-usapan ay ang kanyang design na kung saan sa unang tingin at hawak ko pa lamang dito ay masasabi ko na may pagkahawig ang design nito doon kay Realme 12 series. Naka-circular design ang camera module at kahawig din ang design nito sa mga luxury watch. Kaya naman napaka-premium din nitong tignan kahit na affordable smartphone lang ito. Anyway, malipat naman tayo dito sa back panel. Ito ay naka-matte finish kaya hindi ito madaling kapitan ng alikabok at fingerprint. At pagdating naman dito sa kapal at timbang ng smartphone na to, ito ay may kapal na 8.15mm lamang at may timbang na 198 grams. Kaya naman easy to grip at napakagaan lang din itong dalhin. Anyway, pagdating nga pala sa available na kulay nito sa market, ito ay may tatlong kulay lamang. May kulay na elegant beige, silvery white at itong hawak naman natin ngayon ay ang kulay na Lurex black. Now, malipat naman tayo dito sa kanyang screen kung saan ay makikita natin dito sa top and side bezel nito ay manipis naman. Ngunit pagdating nga lang dito sa may bandang chin part ay makapal na ang kanyang bezel. At para sa akin ay the same lang din naman ang kapal ng bezel nito doon sa mga ibang brand na nasa ganitong presyo. Bagamat makapal man ang bezel nito ay bumawi naman sila pagdating sa design ng front camera. Sapagkat ito ay naka-punch hole design na at hindi ito outdated kung ating titignan. Anyway, malipat tayo dito sa kanang bahagi. Dito nakalagay ang kanyang volume rocker and power button na may fingerprint scanner. At napaka-accurate nito, isang lapat lang natin sa ating fingerprint ay nag-a-unlock kaagad. Now, dito naman sa ibabang bahagi, dito natin makikita ang kanyang 3.5mm audio jack and microphone. At sa katabi naman ito ay ang kanyang Type-C charging port at ang panghuli naman ay ang kanyang speaker. At ito ay naka-stereo speaker na. At dito nakapwesto sa itaas na bahagi ang kanyang secondary speaker. Kaya naman malakas din ang naibibigay na tunog nito. Now, dito naman sa kaliwang bahagi, dito natin makikita ang kanyang SIM card slot na pwedeng lagyan ng 2 nano SIM card at isang micro SD card. Moving on at mapunta naman tayo dito sa kanyang display. Ito ay naka 6.6-inch IPS LCD display at may resolution na HD+ 720 by 1612 pixel. At kahit papaano ay makakapanood pa din tayo ng 1080p na resolution sa YouTube. Yun nga lang gaya ng inaasahan natin kapag mababa ang resolution at naka-IPS LCD panel ang isang smartphone ay hindi gaanong matingkad ang kulay at hindi din masyadong maliwanag ang display. Kaya naman kung gagamitin man natin ito sa labas ng bahay ay sisiguraduhin lang natin na hindi ito direktang natatapat sa sinag ng araw nang sa ganon ay mababasa pa din natin ng maigi ang notification sa phone na to. Now, pagdating naman sa browsing performance ng phone na to ay maibibigay pa din nito ang inaasam natin na smoothness sa pag-scroll at sa pag-browse sa social media. Dahil ito ay may 120Hz screen refresh rate at na-adjust din ito ng 90Hz and 60Hz refresh rate. Nang sa ganun ay mas makakatipid tayo in terms of battery consumption. And speaking of battery consumption, itong sa ITEL RS4 ay may 5,000 mAh battery capacity na magagamit natin ng pangmatagalan. Moving on at pag-usapan naman natin ang camera ng smartphone na to kung saan ay makikita natin dito sa likod na ito ay may 4 na lente.
Pero yung isang lente nito ay pangdagdag disenyo lamang para mas maging balanse tignan ang disenyo nito sa likod. At pagdating naman dito sa kanyang main camera, ito ay naka 50 megapixel AI camera with PDAF. At yung isang lente nito ay ang kanyang auxiliary lens. At meron din itong LED flash na magagamit natin sa low light area. Samantala dito naman sa front camera, ito ay naka 8 megapixel camera. At ito yung mga sample shots natin. Okay, pagdating naman dito sa kanyang video resolution, ay kayang mag-record nito ng 1080 at 60 frames per second at maximum resolution sa harap at likod ng camera na 2K at 30 frames per second. At meron din itong ultra stabilization at nababawasan talaga ng konti yung pag-alog dito sa footage natin. Idagdag ko lang din dito na kahit budget-friendly smartphone lang ito, ay ginawan talaga ni itel ng paraan para malagyan ito ng dual recording video. Moving on at pag-usapan naman natin ang performance ni itel RS4. Ito ay may 8 GB of RAM plus 8 GB of MEMfusion or virtual RAM plus 128 GB of memory. At itong hawak naman natin ngayon ay ang variants na 12 GB of RAM plus 12 GB of virtual RAM, a total of 24 GB of RAM ang pwedeng mai-upgrade nito. At may 256 GB of memory. At pareho itong naka UFS 2.0 storage. At pagdating naman dito sa kanyang chipset, ito ay may 6nm MediaTek Helio G99 Ultimate at may itel OS version 13.5 based on Android 13 out of the box. At sana mabibigyan pa tayo ni itel ng support nito pagdating sa software update. At pagdating naman dito sa latest na Antutu app, ay nakakuha tayo ng 402,000 Antutu score. At mas tumaas pa ito nung in-enable natin ang 12 GB RAM MEMfusion. At umabot pa nga ito ng 403,000 which is good para sa presyo ng phone na to. Now, pagdating naman dito sa gaming performance sa Mobile Legends, ay nakakuha tayo ng high frame rate settings and ultra naman para sa graphics. At masasabi ko na okay din itong gamitin sa Mobile Legends. Swabing-swabe ang performance kahit nasa gitna tayo ng bakbakan at maraming animation ang nagaganap. Anyway, ito lang muna ang susubukan natin na laro at huwag kayong mag-alala, gagawa tayo ng full review para sa gaming performance nitong itel RS4. At para naman sa mga gustong bumili ng phone na to, yung link natin ay nasa baba ng description.